sana po magtulungan po tayo para masagot po yung aming mga katanungan na inihanda. Maaari po ba namin malaman kung ano ang inyong buong pangalan at ilang taon na po kayo at ilan na po ang inyong mga anak? Ako si Alvin Adornado, 37 years old at may dalawang anak na babae at lihid din ng tiga-Daraytan. Ano po yung ginawa nyo upang makamit po yung pinalalagay nyo po ngayon? Sa una, nagsikap, nag-aral hanggang sa maraming pinagdaan ng mga paghihirap sa pag-aaral. Yun ang pangunahing unang hakbang na ginawa yung nag-aral hanggang sa nagsikap na makatapos at naghanap ng trabaho kaya may trabaho. So, ano po yung naging inspiration nyo bago nyo nakamit kung ano meron kayo ngayon? Unang ang naging inspirasyon ko yung aking mga magulang noong wala pa akong asawa. Pangalawa, tinitingnan ko yung kahirapan kung sakaling hindi ako magsikap, walang mangyayari. At siyempre, ang pangunahin isa rin sa mga inspirasyon mo yung darating na hinaharap, naharapin mo pagkasakaling ikaw ay nag-asawa na at nagkaroon ng pamilya na meron kang masasabi na meron kang natapos. Ano po ang inyong naiambag at naiambag niyo pa sa ating ekonomiya? Bilang isang empleyado ng sa kinalalagyan mo yun sa DNR, bagaman ako'y kontraktual, ang maiambag ko sa pag-unlad ng ekonomiya, una, yung mga programa ng ating bansa, ng Pilipinas, kagaya ng NGP National Greening Program, maipabot dun sa mga tao na kung saan ay sila yung kaya isa sa mga pangunahing layunin kung bakit nano ang NGP, ang National Greening Program, para magkaroon ng dagdag na trabaho at kaalaman patungkol doon sa ating environment, kung paano sila makakatulong at kung paano sila matutulungan ng gobyerno at kung paano rin mapangangalagaan yung ating kapaligiran sa pamamagitan ng mga programa na inihahain ng gobyerno. Isa ito sa mga pamamaraan kung saan isa kami sa mga ginagamit na maging daluyan noong mga kaalaman patungkol dun sa National Greening Program na dinadala namin sa mga kabundukan upang yung mga ating mga katutubo ay magkaroon sila ng trabaho at pagkakakitaan. Ano po ninyo masasabing maunlad ang isang bansa? Una, masasabi ko na maunlad ang isang bansa kung walang naghihirap. Tama. Pero sa ngayon, hindi pa natin masasabi na maunlad yung ating bansa. Dahil nakikita natin na marami yung kapos sa yung iba, kapos sa kaalaman, kapos sa pagkakaroon ng hanap buhay, kapos sa pagkakitaan, kapos sa trabaho. Kaya hindi ko pa ang masasabi ko na maunlad ang isang bansa, yung masasabi natin na ang mga tao walang naghihirap. Yun lang. So, namumulot sa isang bansa. Paano po inyo masasabi na maabilidad ang isang taong namumuno sa ating bansa? Masasabi ko ang maabilidad na namumuno sa ating bansa kung ang mga tao ay kumbaga yung bukal at taos pusong sumusunod sa lahat ng namumuno sa ating bansa. Pero sa kasalukuyan, wala tayo na masasabi na talagang pure yung pagiging magandang pamumuno sa ating bansa. Kasi mayroong laban at mayroong siyang ang tawag to, mayroong kontra at mayroon naman na kumbaga sumusunod na tao sa kanilang puso. Kasi ang isang pamumuno ang isang magaling na namumuno sa ating bansa, lahat ng tao kumbaga walang kumukontra. Although kailangan na sa isang namumuno malaman mayroon na kumukontra para makita niya rin yung kamalian kung titignan ng namumuno yung mga pagkontra ng mga tao. At ang isa pa, ang magaling na mamumuno, makikita natin yung tunay na pag-unlad ng bansa. Sa kasalukuyan, hindi pa natin masasabi yung tunay na kaunlaran ng isang bansa dahil nandito pa tayo sa sistema ng marami naghihirap patungkol sa hanap buhay. Kaya ang mga namumuno sa bansa
masasabi natin magaling ang kanilang pamumuno kung ang sistema nila ay lahat ay sinusunod ng mga tao. Pero sa kasalukuyan, wala tayong masabi sa ngayon na magaling na namumuno sa ating bansa. Go. Para po sa inyo, ano po ang palatandaan ng isang makabansang mamamayan? Yung palatandaan ng pagiging makabansang mamamayan, una, tinatangkilik mo yung sarili mong wika. Pangalawa, sinusunod mo yung mga alituntunin. Kagaya na ikinaiiral ng pangbuong bansa. Una, yung paggalang sa watawat ng Pilipinas na aming ginaaniban, paggalang sa mga namumuno, pagsisikap sa sarili, pagtulong sa kapwa, pagiging makabansa, at makatao, at makadiyos. Paano po mahihikayat na maging makabansa ang inyong kapwa mamamayan? Sabi, para tayo makahigayat ng ating kapwa mamamayan, para sila yung maging makabansa, kung ano yung mga alituntunin ng ating pambansang dito sa Pilipinas, kung ano yung mga alituntunin na dapat gawin at ipakita. Una sa sarili na muna, anyway, ang pagiging makatao, pagtulong sa kapwa, yan ang mga isa sa mga dapat mong gampanan. At una yung sarili mo muna, ang umpisan mo sa iyong sarili. Pahalagahan mo muna yung sarili mo, yung kapaligiran mo. Dahil kung sakaling nakikita nila yung pagpapahalaga mo sa sarili mo sa ating bansa, makikita nila yung ginagawa. Sa pamagitan pa lang ng yung ginagawa, hindi ka pa nagsasalita kasi sa kanila. Yun yung isang way of teaching para sa kanila na makikita nila kahit hindi mo sila turuan, ito, makabansa ito. Ito, ginagalang yung kagaya isang halimbawa nito, yung may nagpa-flag ceremony. So kung ikaw sa iyong sarili, ginagawa mo ito, magiging modelo ka din sa mga susunod pa. Makikita ka nila na pag nakita mo na umawit ng pambansang awit at itinatas yung ating flag, tumitigil ka. Pag nakita ka noong mga kabataan ng mga susunod, bakit kaya tumitigil? So doon pa lang yung umpisa na yung paghubog na ang kanilang pagiging makabansa at makatao. So, Sumasalamin po ba ang gobyerno ng mga taong pinamumunuan nito sa ang namumuno ay sumasalamin doon sa kanyang mga pinamumunuan. Una, hindi na natin ilalayo dito sa ating barangay. Kapag sinabi ng ating barangay captain na siya namumuno dito na may curfew tayo 9 o 10, 9 sa mga bataan at 10 sa mga matatanda at sa pinakamatanda ay 12. Pag nakita natin na sinusunod dito ng mga mamamayan, makita natin na yung pamumuno ng isang kapitan ay sumasalamin doon sa kanyang ginagawang pamamaraan sa kanyang mga batas. At pangalawa, kung nakikita natin na ang mga tao ay hindi nagiging pasaway, lalo na sa ating barangay, makikita natin na yung mga namumuno, maganda yung kanyang pamumuno doon sa mga mamamayan sapagkat walang sumusuway, walang lumalaban, at ang mga tao ay mayroong mga kanya-kanyang trabaho na may mga programang inihahay ng barangay na kung saan yung mga tao ay sila yung mga nagiging benefits noong pamumuno na yun. At dahil sa pamumuno na yun, makikita mo doon sa mga kilos, pananalita at gawa ng tao ang salamin ng isang pamunuan. go. Maaari niyo po bang ibahagi ang isang sitwasyon na nagawa ng gobyerno na nakatulong sa inyo at sa mga mamamayan? Sa akin, una kong may babahagi na sitwasyon yung pagkakaroon ko ng trabaho. Isa ito sa naitulong sa akin ng gobyerno. Una yung nakatapos ng pag-aaral at sa scholar, isa yan sa mga programa ng gobyerno. Pangalawa ay nagkaroon ako ng trabaho. At yung huli, ang sitwasyon na nakita ko na naitulong ng gobyerno sa kinalalagyan ko sa aking trabaho, ito yung magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan yung mga tao at makatulong sa environment, kagaya ng sinasabi ko nga kanina, NGP yung National Greening Program ng DN at patungkol sa
pagpapagubat o yung pagtatanim ng mga pagbabalik ng mga punong nawala, at kalakip dito yung pagkakaroon ng dagdag pakakitaan ng mamamayan. Go. Maaari po ba kayo magbigay ng namumuno? Oo. Maaari po ba kayong magbigay ng namuno o namumuno sa gobyerno na masasabi niyong naging modelo sa karamihan? Ako tatanungin, kasi yung pagiging modelo, marami naman na naging modelo. At hindi lang lahat ay sila yung naging modelo. Kumbaga hindi lahat ng kanilang ginagawa ay naging modelo sa tao. Pero meron silang mga ginawa na naging modelo. Kagaya nga, ang pamumuno ni Aquino, hindi ako makapagsasabi kung sinong namuno. Pamumuno ni Aquino, yung pag-ano niya ng National Greening Program, isa yan sa mga isang hakbang yung naging modelo sila doon sa karamihan dahil sa pagbibigay nila ng trabaho doon sa mga tao, sa mga kabundukan, sa mga katutungo. Pero meron din naman sila na mga bagay na ginagawa na hindi nagugustuhan ng mga tao. So siguro may masasabi ako na naging modelo, hindi masyadong nahalo sa anumang controversial na mga pahayagan na maraming mga tawag dito, maraming ipinipinta sa kanilang pamumuno. Masasabi ko siguro si Noli de Castro at saka si Tig Lacson, isa yan sa mga naging ehemplo ng mga kapulisan na kumbaga kinatatakutan siya noon dahil sa kanyang pamumuno doon sa mga pulis, kinatatakutan siya. At si Noli de Castro naman, wala naman siyang naging, kumbaga natapos siya kung ano yung pinanggalingan ng trabaho magkatapos siya ng termino ng pamumuno, balik siya ulit doon at wala naman masyadong controversy para sa kanya. Ano po yung masasabi niyo sa mga kabataan ngayon, sa mga patuloy po na nag-aaral, sa mga magulang po nila, at sa mga susunod pa po na henerasyon? Ano po yung mensahe niyo sa kanila? Una akong magiging mensahe ko, bagaman di mo sinama yung sa namumuno sa ating bansa, sa lahat ng mga namumuno, na maging pantay yung kanilang pamumuno, yung pagpapasunod sa mga tao, yung pagtingin sa mga tao at sa mga mamayan. At kaya hindi naman sa mga magulang, ipasunod nila yung kung ano yung nararapat na dapat pahalagahan sa mamamayan, sa pangkapaligiran, sa panghanap buhay, hindi lamang sa pangsarili kundi pangunahin na yung pangkapaligiran. At doon sa mga nag-aaral naman sa ngayon, magsumikap sila na ang layunin ay hindi lamang sa ganang sarili. Yung pagsumikap nila, gamitin nila yung pamamaraan na kung paano sila makatutulong sakaling makamit nila. Hindi lamang sa kapwa-tao, hindi lamang sa pagiging makabalsa, kundi sa kapaligiran at sa pagiging makadiyos. At doon naman sa mga susunod na henerasyon, kung magawa ito ng mga namumuno, ng mga magulang, ng mga ka-estudyante ngayon, at makikita nila may pagbabago yung mga susunod na henerasyon, makikita nila maganda yung resulta ng ginawa ng mga naunang henerasyon. Ito yung kanilang gagayahin, susundin hanggang sa kanilang paglaki. Ito na rin yung kanilang ipapatupad sa kanilang sarili at magiging layunin nila bilang isang tao. So, well done po. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming ginawang panayam sa inyo. Napakalaki po ng inyong